Guys, Alam mo ganon. ng misis niya. Road trip! Si Edit Tol. They at the edit. Guys, tingnan niya. Ay, legit na! What's up mga karabas, mga meses? Kumusta po kayong lahat? Sana po ayos lang kayo. Kung mapapansin ninyo, no, nakaupo ako dito sa aking mahiwagang duyang itlog. Ayan. So ako po ay nagpapahinga dahil working ako dito sa likod bahay. So bigla ko naisipan na why not i-vlog ko at para ma-share sa inyo mga kaharabas kung ano yung activity ko dito kapag rest day namin. Kagaling lang po namin sa laot. 4 days po kaming nagdagat, ano. So rest day namin. Ito yung activity. Dito ako sa likod. Tapos share ko sa inyo kung ano pa yung gagawin ko for the rest of the day. So ayan, actually hindi pa tayo properly nakapag-update dito sa aviary natin, ano. Sa ating likod bahay. Ayan. As usual, meron tayong mga ano dyan, Brahminicite. Ayan, si Brahmi tsaka si Ulap. So ayun, si Brahmi po, narinig ko sa kay Doc Miko na possible na siyang for release ngayong taon. So kasi na-rehabilitate na natin si Ulap. Na-rehabilitate na po natin, maayos na yung kanyang kalagayan, maganda yung kanyang balahibo. So possible ngayong taon daw po, pag naayos lang nila yung, pag na-secure lang nila yung place kung saan pwedeng i-release si Brahmi, i-release po natin. Ano yun? Ingin mo naman si Ulap. Pero si Ulap syempre forever dito na yan. So kasi dahil sa injury niya, so dito na yan sa akin. So ngayon actually mga meses, mga kaharabas, ang hindi ko pa nagagawa ngayong araw ay gagawan ko ng pugad itong mga finches at saka itong Barbary dove. Dahil napansin ko po, naglalaglagan yung kanilang mga itlog. Parang ayaw nila yung pugad na medyo sikip sila. Ayaw nila yon. Ayan po sila. Sige, kamustahin natin, pasukin natin. Ayan, pagkain nila. May seeds, may fruits. Siyempre meron tayong mga kapatid na may mga pakwanan, kaya sagana sila sa pakwan. So alam nyo naman mga kaharabas, mga meses, na pinipilit ko maging natural yung kanilang enclosure, kahit na nasa maliit lang sila enclosure. So yan, tinanim natin mga puno. Pero somehow makukulit talaga rin itong mga to. Inangat-ngat nila yung mga dahon. Ito isa sa pinaka cute na finch natin. Itong green na black ang mukha niya. Sobrang cute niyan. Yan. Ito yung ating mga Barbary dove. So napansin ko po na kapag ito lang yung pugadan, ito kasi ginawa kong para natural din yung kanilang pugadan. Ito, gumugulong yung itlog. So kaya hindi sila makaparami. Ito naman yung pugad ng finch. Hindi rin sila makaparami dahil nalaglag yung sisiw. Yan mga pinagpugaran nila yan. Ayaw nila ng maliit. Yan. Kaya ngayon, gagawa tayo ng mas malalaking pugad nila. At lalagyan din natin ng pugad yung bagong member natin ng Harabas Aviary, HRBS Aviary. Which is papakilala ko po sa inyo ng sa ilang sandali lamang. Pupuntahan ko doon sa kabilang enclosure natin. Right, tara. Siyempre yan, talago na yung ating arc. May arc tayo dyan. Yan, halos magsanib na rin yung ating mga vines. Malalaki na yung ating araucaria. Ito lang ang problema ko dito pala isa.
Inuubos ng ano, ng mayang bahay. Oh, kinakain nila oh. Yan oh. Ubos na yung sa likod. Ubos na. Yan. Tapos putol-putol. Ito yung bigay ng ano, ng Harabas and Friends na white bamboo. Napakaganda. Itong mga mayang bahay, ganito po yung ginagawa nila sa pakwanan nila, Mr. Bugs. Kaya naging peste yan sila sa pakwanan eh. Dahil kinakain nila yung dahon. Siguro matamis or matubig ganun. So ayan, yung ating mga bugis, mga bugambilya, blooming sila ngayon. Ayan, blooming. Yung mga maliliit natin, ito yung mga yan, considered small pa rin yan. Pero yung mga giant natin, yan, wala pa. Hindi pa tubo lahat, pero may pangilang-ilang tubo. Yan o. Yan o, ito buttercup. Yan, pinasingawan ko na to, baka mamayang hapon alisin ko na tong supot, yung balot. Yan o. Tubo na po yan. Pabigyan natin ng 6 months, makapaganda ko na po yan, makapag-bloom na yan. So kapag ganyan pa siya, wala pong presyo yan. Kapag yung ordinaryong bugambilya lang siya, walang presyo yan. Pero pag napaganda natin yan, nalagay natin yan ng exotic na variety na graft natin sa kanya, doon tumataas yung presyo niyan. Pero hindi ko naman siya gagawin business, pang sarili lang, pang bahay. At ito update sa ating giant bugis pala, yung napakalaking bugambilya na kinuha natin sa bundok pa. Yung mga karabas, yung gano'ng kalaki. Yan, as in sobrang laki niya. Ngayon nga lang ako nakakita ng bugambilya na ganito kalaki sa personal. May mga ganito kalaki sa iba, pero ako mismo sa sarili ko ngayon lang. So update, ito po ay buhay na actually. Yan o, may mga tag kung anong variety siya. Kasi kapag siya ay, kapag hindi tumubo, madali nating i-regrab to, Ramona Star. Yan. Hirap may pabuhay Ramona Star eh. Pag hindi nabuhay yan, regrab po yan ang mangyayari. Ayun, may buhay na isa. Yun. Isang green, yun oh. Anyway, ang gusto kong i-update ay buhay na po yung katawan dahil meron ng sucker ito. Yun oh, sucker po yung tawag dyan. Yung tumutubo na yung sarili niyang sarili niyang katawan ba? Tubo na. Ito po oh. Ito. Yan o. Ibig sabihin yan, buhay na siya. Papalaking ko muna ng konti. Pero lately po, tatanggalin ko rin. Sisirain natin yan kasi kailangan natin sirain yung mga sucker, yung sarili niyang tubo, para yung nutrients dire-diretso doon sa mga ginrap natin. So kasi malakas mag-agaw yan ng nutrients. So ito, tubo na. Yun o. Tubo na rin yung mga nasa taas. So bigyan natin ng mga 6 months to 1 year mga karabas. Sobrang ganda nitong giant bugis na to. At sa mga nakakaalam dyan ng presyo, kapag ito ay napaganda, yung ganito kalaki, comment down below po kung alam nyo yung presyo na to. Or pwedeng i-research natin para mai-comment natin kung ano yung nakita nyo sa iba, kung magkano yung presyo ng ganito kalalaking bugambilya kapag napaganda talaga. So yun, introduce natin yung ating bago member ng HRBS Aviary. Ayaw dumami rin yung kakatil natin. Parang kinakain nila yung itlog. Yan. Introduce ko si Koy Koy at si Kay Kay. Koy Koy. Yun o. Ang ating mga cute na manok. Sila po ay not sure ako sa variety nila. Parang sila English Bantam or Japanese Bantam. Yan. Shout out kay Kuya Jawo Iganya, yung kaibigan natin. Sa kanya po nanggaling yung lahi na to. Tapos naparami ni Ate Jeng. Tapos binigay sa akin actually hindi ganito yung story kwento ko nakakatawa itong story ito mga karabas. By the way, trust ko muna, si Koy Koy, si Kay Kay. Habang ni Koy Koy oh. Si Koy Koy at si Kay Kay. Ito, si Kiko at si Kika.
Ito mas ano to, mas juvenile to. Juvenile pa to na na bantam, you know. Pero tumitilawak na po yan, yung ganyang kaliit. Sobrang liit po niyan. May nakakatawang istorya kami ni Tatang dyan eh. Sabi ko kay Tatang, Tang, pahingi ako ng ano dito. Si Tatang na nag-aalaga, di ba sa bukid yan. Tang, pahingi ako ng bantam pa ako, alaga-alaga ako sa bahay. So pinapili niya ako. Ito yung gusto niya ibigay sa akin, si Kiko at saka si Kika. Tapos nag-chat ako kay Jeng. Sabi ko, te, pahingi ako ng ng manok, yung maliliit mo. Sige, gusto mo yung malalaki na, sabi niya. Pagsilip ko dito, parehas ako na in love. In love ako dun sa dalawang juvenile. In love din ako dito sa dalawang si kay Koy at saka kay Kai. Pero ang inuwi ko, itong dalawa, itong malaki na. Sabi ni Tatang kinabukasan, hindi, palitan mo. Sabi niya, mas maganda yung maliliit. Yun na lang ang anuin mo, yun na lang kunin mo. Sige Tang. So, kinuha ko yung dalawang maliit. Sabi ko, ibabalik ko tong dalawang malaki. Itong mas malaki, mas matanda na. Pagdating dito, torn ako. Sabi ko, ano kaya? Isuli ko, hindi. Yung maliit o yung malaki? Chat ko pa nga si Ate Jane. Sabi ko, te, dito na lang tong apat. Eh, minsan dalawa, naging apat yung yung aking manok. Tapos gulat si Tatang, na hindi ko na sinuli yung alaga niya. Na hindi ko na sinuli si Koy at si Kai. Sabi ko, dito ko na paparamihin. Mo po yan, dalawa na yan. Sila yung gagawa natin ng pugad. Kasi si Kai ay nangingitlog na. Nangingitlog na yan. So super liit niya pero matanda na yan. 2 years old na po yan. So kunin ko lang yung binili ko kanina umaga sa paligid na mga basket. So pag rest day, maghahanap ako ng maghahanap ako ng something na magagawa o matatrabaho. Kapag may for edit tayo. Edit ng reels. Kapag wala namang kailangan trabahuhin sa opisina, sa office, dito tayo sa likod. Tatrabaho tayo dito. Likod tayo ng mga halaman, ng mga alaga natin. Ito yung binili natin kayo na umaga. Medyo malaki nga eh. Ito yung basket na to para kay to. Itong dalawang medium, ito para naman sa Barbary Dab. Itong maliliit, dalawa na lang kasi available, kaya dalawa lang yung nabili ko. Dalawa muna. So dyan yan sa finches. Saktong sakto yan para hindi nila para hindi malaglag yung kanilang mga sisiw. Nakisuyo ako kanina kay Kindle. Sabi ko, Paps, pwede bang takbo ka doon kila Baron? Puno mo ako ng mga tuyong damo. Yan. So nandun siya ngayon, kumuha siya ng mga tuyong damo. Pagbalik dito, maaaring tapos na rin ako sa pagkabit na to. Lalagyan natin ng mga damo para meron naman ng pugad, diba? Hindi na kasi uso ngayon yung dayami. Dayami dati nilalagay dito namin. So ngayon kasi harvester na yung gamit. Hindi yung sinipok na may nakatumpok na dayami na gano'n. Ngayon wala na. So kaya mga tuyong damo na lang yung ating pinakuhaan. So right, simulan natin. Ito na po, nakabilag na tayo sa aviary ng Barbary Dab at mga finches natin, So ito na yung ating mga basket. Kaya pag-isipan ko kung saan natin sila kakabit. Probably dito sa mga sulok-sulok na to. Tapos yung sa Barbary Dab dito rin sa tabi na to. Yeah, alright, set up ko lang tong camera. Wala tayong camera ngayon. Si Kindle busy, si Connect sa bakasyon, si Sarabas nandun pa kay Gray. Gising na siya pero uploading, nagtatrabaho, at saka si Gray ay tulog pa. Hindi kasi namin iniwan si Gray na walang kasama sa kwarto. So kaya solo flight tayo mga karabas. Sorry sa abala. Magandang ilagay ako. Nakita ko na agad ang pwesto. Alright, i-fix na natin. Biglang tayo nito yan. May tumunog. Ito oh. Maganda itong pwesto na to.
meses, dyan na si Gendel. Yan na, Paps. Magaganda, Paps. Not sure? Okay, thank you, Paps. Thank you. Yan. Yan na po yung sinasabi ko na ni-request ko sa kanya. Nakuna niya ako ng mga tuyong damo. So tuloy tayo sa paggawa nito. Ibay na agad. Na-fix ko na yung isa. So may isa pa tayo. Isipan ko pa ulit kung saan ko ilalagay. Hindi ko kasi pagsasamahin ko kasi yung yung kailangan magkalapit lang sila nito. Dito kasi usual ang area ng barbaridad dito sa area na to. Dito sa dilikod ko naman diyan gawi yung area ng finch. Kaya itong puga dito ko na rin lalagay banda. Diyan na mismo. Kita na tayo. Para mas maganda doon sa likod. Doon ko na lang ilalagay. Ngayon naman i-unbox natin itong dala ni Kendall. Unbox talaga, hindi naman ito box. Yun, ang gaganda ng ating mga tuyong damo. Yan, kuha tayo ng bungkos at siyempre lalagyan natin sa pugad para ma-attract na agad yung ating mga barbaridad na mga itlog. Sure tayo ngayon, hindi na malalaglag yung kanilang mga itlog. Dito kasi wala nalaglag. Di pa sa kabila naman pala. Ganda ng pugad nila ngayon. Yan na. Ganda na kanila mga pugad. Gawin naman natin yung sa mga pinch, yung dalawa. Sayang, dalawa lang available. Kahit sana mga 6. Itong mga basket na maliliit na to, dalawa na lang available sa tindahan. Siguro ito ay kaya baka nilagay. Kailangan kasi nakasabit din. Ito, hindi ko lang pura ba? Ganito isa. Merong lumabas na finch dun sa pugad ng tingnan natin kung anong laman. Abalahin natin sila. Yun o, sisiw ba to? O matanda na? Ay, may itlog. Ayun, may dalawang itlog.
Ay, may inakay. Yun o. May inakay pala. Tapos may dalawang itlog pa. So, add-ons yan sa mga alaga natin. Pero, sad to say mga karabas, medyo kumonti sila kasi nung nakaraang tag-ulan, diba sunod-sunod ang bagyo, nabawasan po yan. Yung finch natin, daming nawala. Dito sa kabila, dami rin nawala. 2, 4, 6, 8, 9. May dalawang nawala dito pala sa finch. Yung isang zebra pa naman yun, zebra finch, yung maganda. Namatay gawa nung bagyo ba? Kasakit sila. Tingnan natin. Siyempre, lagyan din natin ng ito, ang damo. Yun o, tapos na po yung ating dalawang pugad para sa finch. Ayan, hindi natin masyadong gagandahan kasi mga meses, mga kaharabas. Itong finch po, gustong gusto nila na sila yung gumagawa ng pugad nila, kaya iwanan natin dito. Iwanan natin ng mga damo-damo. Sila mismo ang kukuha niyan para gawin nilang pugad. Ayan, iwanan natin. Ayan. So, bahala na kayo dyan, kumuha at gumawa ng inyong pugad. Ayan. Balikan pa natin. Alright, punta naman tayo dun sa ating mga bantam. Dito na po tayo kay Kuy at saka kay Kai. Ayan. So, medyo mahirap kumilos dito kasi maliit. Tapos yung pasukan po na to mataas. Pang ano to pang ibon kasi ang setup na to. So pansamantalang naman na dyan sila. So gagawin ko pa yung mas magandang enclosure yung apat na to. So at saka isang dream ko dyan kay Kuy at kay Kai dahil sobrang amo nila. Pwede ko silang pag talagang sobrang amo nila, pwede ko silang pawalan dito lang sa bakuran. Obserba ko kung hindi sila lilipad sa kapitbahay. Lalabas ko na lang muna sila habang ginagawa ko yung kanilang pugad. Si Koy. Ayan po gano'ng kaliit. Sobrang cute. Liit-liit mo naman. Maparaw ka muna dyan. Ito naman si Kai. Kung gusto niyo pasukin yung isang maliit na tandang. Ayan Diyan muna kayo habang tatrabaho ako dito. Lilit, parang mga ibon lang. So yun mga meses, mga karabas, medyo mahirap kumilos dito kaya pasensyahan nyo na ko yung mga angle natin ng camera hindi ganun maganda kasi ako lang mag-isa, solo flight. Sobrang dali lang pala, ipatong lang natin, ayun na, pugad na. Di ba? Itali lang natin para hindi rin siya hindi uga-uga. Dun. Instant pugad si
Kay. Napakadaling gawin yung kanya mga karabas. Ayan, pag ready na uli siyang mga itlog, pwede na dyan. At plano natin paramihin natin tong lahi nitong mga ano natin, mga bantam natin mga karabas.